Isang maligayang oras po sa inyo mga kaibigan, saan man kayo naroroon. Welcome po muli dito sa Kape at Balita ng Radyo Pilipino UK. Katulad nyo, tulad ko at ng iba pang mga Pilipino na saan man sa mundo. Pagod na rin kayo sa patuloy na inconsistencies at pagsisinungaling ng kasalukuyang administrasyon sa mga nangyayari sa ating bansa. Balikan nga natin ang bahagya. Noong kumakandidato itong si BBM, sinabi niyang nagtapos siya ng bachelor's degree diyan po sa University of Oxford. Although, tapos na itong issue na ito, naging pangulo na siya. Pero dito po nagsimula yung kanyang mga pagsisinungaling, serya ng mga hindi tamang pronouncement dapat ng isang pangulo. Ayon sa universidad, hindi natapos ni Marcos Jr. ang kanyang full BA course. Sa halip, nag-enroll siya noong 1975 para po naman sa kursong Philosophy, Politics, and Economics, pero hindi natapos dahil bumagsak siya sa ilang mga preliminary exams. Yan ang simula. Fast forward sa kasalukuyang panahon, mga kaibigan. Yung mainit na usapin ng ICC, sinabi niya, hindi siya makikipagtulungan sa International Criminal Court. Una niya itong binanggit noong 23rd of January 2024. Sinabi ni Marcos na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Ito'y may kaugnayan pa rin doon po naman sa kaso na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kaibigan, totoo ho yan. At muli niyang binigyang diin ito ng isa pang pronouncement noong 2024 din, kung saan sinabi niya na hindi talaga kikilalanin ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Yan ay pangalawa. Balik tayo ng bahagya. Ang pondo ng Pamilya Marcos ay ipapasok sa Maharlika Investment Fund. Ito yung tungkol po sa MIF. Itanong nga ho natin, nasaan na? Ano na ang kondisyon ngayon ng Maharlika Investment Fund? Ina-update po ba niya tayo? Ina-update po ba niya ang publiko kung ano ang kasalukuyang sitwasyon o estado ng MIF na kung saan nung ipinapakilala niya ito ay ang daming mga ipinangako na ikagaganda ng Pilipinas, ikagaganda ng buhay ng bawat isang Pilipino. Nasaan na po yung Maharlika Investment Fund, mga kaibigan? At yung pinakahuli, 60 billion pesos na pondo mula po sa PhilHealth na inilagay o ginamit para sa mga questionable projects o ito'y nawawala na? Maraming nagdududa dito. Unang-una yung health advocate na si Dr. Tony Lacson. Hanggang ngayon hindi makita, sinabi niyang isosoli, di ba? Ibabalik dahil may savings daw ang pamahalaan. Inilipat po ang 60 billion. Ito yung tinawag na excess funds ng PhilHealth. Papunta din sa National Treasury noong 2024. Pero ayon po sa ilang audit at mga leader ng health sector, mali ang pag-label nito bilang excess funds. Dahil base po sa pinakahuling ulat, may malaki raw na pagkakautang at negatibong equity ang PhilHealth, mga kaibigan. Yung sinasabi niyang ibabalik doon po sa kaban po ng gobyerno, hanggang ngayon wala pa. Hinahanap po nitong si Dr. Tony Lacson kung nasaan ang pangako ng Pangulo. Wala pa rin natupad. Ito ang nagdulot ng matinding debate at ang paghamon nga po ng naturang transparency. Yan ay isa na namang kasinungalingan. Panibagong kasinungalingan. 7 milyong pabahay kada taon ang ipinagmalaki at ipinagyabang ni BBM, mga kaibigan, na gagawin sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sabi niya, 1 million na mga pabahay kada taon dahil 6 na taon ho yung termino ng isang presidente.
Pero alam niyo bang nangyari? Wala nang 3 taon ang natitira sa kanyang termino. Nung may hearing dyan sa Senado, napag-alaman na 300,000 pa lamang mga kaibigan ang kabuuang na ipatatayo ng Marcos administration na mga pabahay. Another kasinungalingan. Eto isa pa. Isa pang kasinungalingan mga kaibigan. Yung kontrobersiya ng umano'y pagre-resign nitong si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Maalala ho ninyo ito? Hindi pa pala natatanggap nitong si Bersamin mga kaibigan yung dokumento na siya po ay dapat na mag-resign. Binanggit na sa media ng mga taga-Malacanang na nag-resign itong si Bersamin. Pero sabi ni Bersamin, wala akong pinipirmahan, wala pa akong natatanggap dyan, pero sinabi na nilang nag-resign ako. That is another kasinungalingan mga kaibigan. Ano? At eto, ang pinakahuling kasinungalingan. Sinabi nitong si BBM na lumapit daw sa kanya ang abogado nitong si dating Congressman Saldico na sangkot dyan po naman sa malawakang pagnanakaw sa pondo ng flood control projects. Sinabi ni BBM mga kaibigan na blinakmail siya ng isa sa mga abogado nitong si Ko, kung saan sinabi daw sa kanya na ititigil lamang ni Ko ang paglalabas ng mga serye ng video kapag hindi kinansela yung kanyang pasaporte. Na kinontra naman ng abogado nitong si Ko, itong si Attorney Roy Rondain, kung sinabi niya, hindi ako lumalapit sa Pangulo. Mga kaibigan, so another kaduda-duda na mga pahayag nitong si BBM mga kaibigan. Oo nga naman, ikaw ay simpleng abogado lamang. May kapangyarihan ka na mag-blackmail sa isang Pangulo, parang hindi yata ka panipaniwala. Di ba? At siyempre, yung mga serye ng videos nitong si Saldico mga kaibigan, kung saan itinuturong ang mastermind sa lahat ng mess o ng kaguluhan po na ito sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ay walang iba kundi si BBM, kung saan ay nag-deliver ng marami, bulto-bulto, mali-maletang pera sa kanyang residence diyan sa Forbes Park. Gayon din ang kanyang pinsan na si Tambaloslos. Siyempre pinabubulaanan na ito ng Pangulo. Pero maraming ebidensya na ilalabas pa itong si Saldico, katulad po ng text messages, videos, photos. Yun ang abangan natin. So, hindi pa ba kayo nagsasawa sa patuloy na pagsisinungaling ng kasalukuyang administrasyon sa mga bagay na ganito? Hanggang kailan ho natin matitiis ang pagsisinungaling ng namumuno sa ating bansa? Ngayong araw ng linggo, may rally. Ibagsak daw ang korupsyon. Pero hanggang kailan makikinig ang Pangulo sa mga panawagang ito? Ang pagkakaiba ho talaga ng mga leader na nandito sa western countries kumpara dyan sa mga Asian countries katulad sa Pilipinas. Parang makakapal ang mukha ng mga politiko sa atin . Alam nyo dito sa England, kung saan ako nakatira, dito sa London, mga kaibigan, konting bagay lamang na nadadawit ang iyong pangalan kahit hindi naman totoo. Pero once na nadawit at na-involve yung pangalan mo, kunyari kahit maliit lang na renta ng iyong tahanan, katulad ng nangyari sa dating Deputy Prime Minister ng UK, konting issue lamang na parang nakalimutang i-declare
yung kanyang council house o yung kanyang bahay sa isang borough dito sa London, nag-resign siya, mga kaibigan. Maliit na bagay, pero hindi makapalamukha ng mga tao dito. Sana ganyan ang matutunan ng mga politiko sa Pilipinas at sa East Asian countries. Na kahit na maliit na bagay lamang dahil ikaw ay binoto ng tao, magsisilbi ka dapat sa tao at walang katiting na pagdududa dapat sa iyong pagkatao at sa iyong kredibilidad ang dapat na makita. Ito nga, bilyon-bilyon na yung pinag-uusapan, trilyon na nga Kapit ko pa rin yung mga opisyal sa gobyerno. Mga kaibigan, napakalaki ng agwat sabi ko, maliit at katiting na issue lamang nasasangkot sa isang politiko dito sa mga Western countries, agad sila magre-resign, mga kaibigan. Nahihiya na sila Sa Pilipinas, trilyon ang pinag-usapan, pero gusto pa rin maupo. Gustong manatili sa pwesto, kapit tuko. Parang kulang pa rin tayo sa pag-aaral, Kahit na sinabing naging pangulo ka, naging senador ka na. Lahat na lang ng posisyon sa gobyerno naranasan mo. Pero yung kaisa-isang integridad na dapat panatilihin mo sa iyong pagkatao, wala, hindi mo natutunan. Bakit? Lantaran na yung mga ebidensya, lantaran ang mga kontrobersiya na pilit pinagtatakpan, pero makapal pa rin na mukha. Ayaw pa rin magbitiw. Dapat matuto tayo, mga kaibigan, sa mga kaibigan ko po na hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang Kape at Balita program sa YouTube channel po ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po. Subscribe na, maligaya na tayo. Sa magandang oras po sa inyo, bye for now!